So yun mga boss, meron lang akong konting tips sa mga gumagamit nitong capacitor dito sa battery nila. Kasi may mga napapanood din ako sa mga YouTube na binibigyan nila ng tips na gumamit nga ng ganito, pero para sa akin pwede naman kung ang battery mo ay talagang mahina na talaga, kasi malapit mo na siyang hindi mapakinabangan. Pero kung yung battery mo nagcha-charge pa naman, okay pa naman siya, na may laban pa naman, pwede mo naman siyang hindi gamitan, or pwede mo naman siyang gamitan din naman ito. Pero kung pang daily mo lang naman, pwede rin naman. Kung ang takbo mo ay 60 or 50, pwede na yun, kasi ang konsumo pa rin ng battery niyon ay okay pa rin naman. Bali kung gagamitin mo to, tapos lagi ka naman birit magpatakbo, kung ako sa'yo wag na, kasi masisira yung connection ng ilaw mo, tulad sa nangyari sa akin. So ganito lang kasi yan. Ito yung ganito LED, kasi nasusunog talaga siya, masyadong malakas ang binibigay nito. Pero hindi naman ako sa nagmamarunong, yun kasi yung na-experience ko, parte ito dalawa pang ganito ang sinunog niyan. Tapos ang nangyari, sinira niya yung battery ko. Pero siguro depende rin naman talaga sa motor mo kung kaya niyang i-handle to. Ito naman kasi hindi naman siya nagbibigay ng power, ng ibig sabihin nun yung hindi niya sinusuplayan, kinakargahan yung battery. Ibig sabihin kumbaga dito lang pumapasok yung extrang na extrang karga ng battery, na ibubuga niya ng mas malakas dun sa connection mo dun sa mga ilaw mo. Risky rin talaga gumamit nito, kasi may napapanood nga ako yung nilalagyan pa nila ng mas malaking capacitor. Pero okay din naman yung sa ginagamit nila. Siguro may lang din naman to, meron advantage saka disadvantage dun sa inyo, pero kayo bahala. Pero ang masasabi ko nga, risky to gamitin. So bali yun lang, salamat.